Kung may city tour nga kayo sa Cebu mga kasinag ay panoorin mo to, baka yung pinuntahan namin ay yung next stop din ninyo. Tara, gala tayo! Hi there mga kasinag! For today's video ay ito na nga po yung part 2 ng nakaraang video natin na kung saan nga ay nandito pa rin kami sa Cebu. By the way mga kasinag, kung hindi nyo pa napapanood yung last video natin ay ilalagay ko na lang dyan sa taas yung link. And as you can see here mga kasinag ay nandito na nga tayo sa ating first stop which is yung Buwakan ni Alejandra. This tourist spot mga kasinag is a 700 square meter garden, and from the word itself mga kasinag, Buwakan, which literally mean flower garden. So dito mga kasinag wala kang ibang makikita kundi iba't ibang uri ng mga halaman. It's either namumulaklak yan or hindi, basta puro halaman dito. And also, nung nandito kami ay hindi ko maiwasang mai-compare siya sa isang tourist spot sa Baguio which is yung Botanical Garden. Pero yun nga mga kasinag, mabalik tayo dito. So this part mga kasinag, eto yung parang mini cafeteria nila dito. And I would suggest kapag pupunta kayo dito na itatry nyo yung suman with their local hot choco and mango. They also serve different kinds of food and here is their menu. So pause nyo na lang yung video if you want to take a look. Kaway. Ay, pak! Los! Ay, gusto ko yan. So, next stop naman namin mga kasinag ay dito nga sa Temple of Leia. As you can see here mga kasinag, this place was inspired by classical Greek and the Roman architecture. Parang ang history ng lugar na to mga kasinag, there was a man who named Teodorico, and then nung namatay yung asawa niya mga kasinag, syempre nalungkot siya kaya gumawa siya ng ganitong temple para maging tribute and to show his love for his wife, which is si Leia. Ang ganda ng tugtog. And mas maganda tong view dito sa nakikita ko sa harapan, which is pakita ko sa inyo. So, ganito pala yung makikita natin dito sa bandang center part nung pinaka-temple niya. Nakikita nyo mga iba't ibang kagamitan. So, hindi na kasi ako lumibot dyan mga kasinag. Ginawa na lang namin, nagpicture lang talaga. So, dito rin sa place na to mga kasinag, nagkaroon kami ng time para makapag-banding sa same namin din na turista sa Cebu. Ang naging next stop na nga namin mga kasinag is here, which is yung Sachiko's Little Kyoto. So as the name implies mga kasinag, this place is like smaller version of Kyoto. And syempre, hindi mo na kailangang magpunta ng Japan para ma-experience yon kasi nga meron ng ganito sa Cebu. Oh, Nick. Picture muna tayo dito, sir. Rika, dito na lang ako. Diyan din ako. Diyan din ako. Para okay na to. Diyan din ako. May kotsan! Hi!
Pagod na oh. It's a common. Ang ganda. Oras na ng pagkain at syempre, hindi makukumpleto ang tour mo sa Cebu kapag hindi ka nakatikim ng lechon dito. This restaurant mga kasinag is a top choice for delicious lechon in Cebu. And if you're hungry, looking for a place where you can eat your lunch or brunch, I recommend this restaurant. Bali yung tinry na food ng mga kasama ko dito ay lechon and additional na sigang na hipon for their soup. At yung sa akin naman ay inasal na manok with their watermelon juice. And yung sa kasama ko, tinry naman niya yung ripe mango shake. Hindi lang nahagip sa video yung lechon tsaka yung ripe mango shake, pero meron yan dyan, promise. Noong natapos na nga kaming kumain mga kasinag at nakapagpahinga na ay tinuloy na namin ang aming city tour at ang naging next stop ka namin ay dito nga sa may Magellan's Cross, which considered as one of the famous historical landmarks in Cebu. Aside from that mga kasinag, this place is also a religious and pilgrim site that commemorates the foundation of Christian faith in Cebu. Additional information na lang din pala mga kasinag. This place ay pwede kang manalangin dito and also you can ask the locals to pray for you just like what you're seeing in the video. Blessing to all, senior Santorini, good health to work, and success and happy family. Viva! Blessing to all, at salamat. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Dito sa kabilang side ng Magellan's Cross mga kasinag ay makikita natin yung Colegio del Santo Niño. And behind that building, makikita naman natin yung Basilica del Santo Niño Church. So hindi kami nakasuot ng proper attire, which is they're very strict kaya hindi kami nakapasok. So eto pala sa bandang malayuan yung ginalalagyan ng Magellan's Cross. And eto nga sa bandang side niya, hindi ko alam kung napansin nyo kanina, yung City Hall nila dito. And then, nung nagpunta kami, makikita nyo dito, napakaraming mga nagtitinda. And hindi rin ako sure kung may ganito ba talaga palagi dito. Ito, 8,100. How about this one? 8,100. O, sige. 8,100? Lahat? Ito, 8,100. Ito, 2,100. Daw? Yan, with zipper na yun. Cebu. Ano pangalan po niya? Iba insect. Iba? Insect? Insect. Bago lang po harvest. Lagi kang umiti ka naman. Oh, taste check daw. Taste check. Ha? Mabait? Ang cute. Colette! Ay, malinang meron kami. Game. Tignan mo. 0.5. Dami kong barya. Ito. Kasi ako rin siya matcha na sa gilid-gilid. Oo nga. Pero nasa gilid siya. Di na. Siya matcha na sa gilid-gilid. Oo nga. Pero nasa gilid siya. Oh my God! Wow! Last activity namin for that day mga kasinag ay bumili nga ng pasalubong. At dito kami mamili sa may Shamrock.
the next day. Kagigising nga lang namin dito at bago nga kami gumayak para nga mag-check out na sa hotel ay kayayaan para nga itry yung pagkain dito nga sa May Cebu. At yung pagkain nga na tinutukoy ko mga kasinag ay yung isa sa mga street food nila dito, which is eto siya. So napaka-affordable ng benta lang ni kuya kasi yung chicken na ganyan mga kasinag ay 35 pesos at yung eto, yung nakikita nyo yan, ay tawag dyan ay puso or puso, which is ang laman ay kanin na mabibili mo lang sa halagang 5 piso. May benta rin si kuya na Shanghai which is 10 pesos at yung pork chop na mabibili mo rin ng 35 pesos. At dito nga mga kasinag ay wala na kaming ibang gagawin kundi antayin na lang yung oras nga ng flight namin. At dahil nga pauwi na kami mga kasinag, that concludes the part 2 of this video and our lakbay here in Cebu. Kung nakaabot ka nga dito sa minute ng video na to mga kasinag ay thank you so much. At kung sakaling pupunta rin kayo sa Cebu ay kumusta naman yung experience niyo? Comment down below. Again mga kasinag, I am your Ate Aren, ready for the worst, hoping for the best. So see you sa ating next upload. Bye!